Itinanggi ni Atong ang mga pahayag ni Dondon Patidongan na siya ang nasa likod ng hindi raw bababa sa 100 missing sabongeros. Hindi rin daw niya sinubukang suhulan si Patidongan ng 300 million pesos. Si Patidongan daw ang nangikil umano sa kanya. Kasabay niyan, nagain din ang kampo ni Ang ng 5 reklamo laban kay Patidongan. Yan naman ang tinutukan ni John Consulta. Sa Mandaluyong Prosecutor's Office, piniling maghain ng reklamo ni Charlie Atong Ang laban kay alias Totoy na si Julie Dondon Patidongan at isang Alan Bantires o Mr. Brown. Pinanumpaan niya at ng 3 testigo niya ang kanyang sworn affidavit laban kay Patidongan na nagsangkot sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. We're very confident because it's all about the truth. We filed 5 cases. Ano pong cases yun, ma'am? Robbery, grave threats, grave coercion, slander, and incriminating innocent people. Wala kami kinalaman lahat dyan. Kapareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga desenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabog lang. Tingnan nyo, pagkatao niya, pagkatao ko, pagkatao namin lahat, wala naman kami yung history na pumapatay ng tao. Itinanggi ni Ang aligasyon ni Patidongan na sinubukan niya itong suhulan ng 300 million pesos. Ayon sa kanya at iba pa nilang tauhan, si Patidongan anya ang humingi ng 300 million pesos na mag-usap ito at abogadong si Attorney Carol Cruz sa isang hotel itong June 12. Sabi ni Cruz, ito ang dahilan kaya sila naghanda ng affidavit of recantation. Sabihin daw para makonbinsi ko siya na magbigay na lang ng 300. Kung may discount man, bahala na silang mag-usap. Kung 30 million, bahala sila. Para wala silang dalawa na mag-uusap. Subject to their mutual terms. Kasi na-mention nga daw niya yung 300, bayaran na lang daw si Dondon para makaalis na sa paalis, makalayo. Kung ano man yung statements niya sa magtago na kasama ang pamilya. I was requested by Mr. Brown to draft the affidavit of recantation, which I did. And pinadala ko sa kanya on June 21. Ayon kay Ang, nanghingi ito kahit nagbigay na siya ng 12 million pesos na campaign fund para sa mayoral race ni Patidongan nung eleksyon. Ang punot dulo talaga nito, pera. Hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw, para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko doon nagsimula. As early as February bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga may telephone call kami dito eh. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Hindi lang anya siya ang hiniyan ng matalo si Patidongan nitong eleksyon. Ang grupo namin, lahat tinatawagan nila isa-isa, nag-extort eh. Akala yata niya, pagkatapos yung magsalita na kung ano-anong kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Yun ang problema eh. Lahat tinatawagan eh. Si Gretchen, tinatawagan sinasama na si Gretchen, humihingi nung time na humihingi ng pangkampanya yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown, kinausap din ni Dondon, tapos humihingi ng papanganak. Aligasyon ngayon ni Atong Ang, may plano ang grupo ni Patidongan na kanyang nadiskubre. Kasi nasa paligid ko mga tao niya eh. Noong time na nagtitiwala ako sa kanya. Kapatid. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, patutubos ako, saka papatayin ako. Sabi pa ng kanyang kampo, hindi kwalipikado si Patidongan na maging state witness dahil ito umano ang may pinakamabigat na participation sa kaso. Questionable rin umano ang pagkatao nito dahil sa dami umano ng mga hinaharap na kaso. Nakita pa namin sa due diligence namin na noong January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Ito, against yung whistleblower na yan, sa RTC Morong Rizal. Meron pa siyang charge for murder and multiple frustrated murder in Taytay Rizal, final noong March 2019. Nakita rin namin na noong July 2019, ang Metrobank mismo, Metropolitan Bank and Trust Company mismo ang nag-file ng isang kaso for robbery. Robbery with threat and intimidation, physical injuries, and grave threats. So tingnan natin, credible ba itong whistleblower na to? Nandito pa kami para ilabas ang katotohanan because
baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Wala na namang mangyayari sa kasong to. Mensahe ni Atong Ang sa pamilya ng mga nawawalang sabongeros. Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbesti niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Kapareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga desenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabog lang. At mensahe naman niya kay Dondon Patidongan. Doon, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga, huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Ano mga nadadamay? Yun lang, ganun lang kasimple. Kailangan ko ng proteksyon ng sarili ko na. Tsaka ang grupo namin, kawawa na kami masyado. Sinusubukan pa na makuha ng GMA News ang pahayag ni Bantiles na kapwa-akusado ni Patidongan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. At bilang tugon sa mga pahayag at reklamo ni Atong Ang, iginiit ni Julie Dondon Patidongan na walang katotohanan ng mga paratang sa kanya. Kabilang ang paghingi umano niya ng daan-daang milyong piso para bawiin ang pahayag laban sa dating amo. Itinanggi niya rin na nagplano siyang dukutin ito. Wala rin umanong batayan ng mga reklamong murder at frustrated murder na isinampalaban sa kanya. Narito ang aking eksklusibong panayam sa kanya. Nanindigan si Dondon Patidongan na kabaligtaran ang sinabi ni Atong Ang sa press conference kanina. Hindi siya ang lumapit kundi siya ang nilapitan ng kampo ni Ang para papirmahin ng affidavit of recantation o pagbawi sa kanyang statement laban sa dati niyang amo. Ang kapalit, daan-daang milyong piso. Parang binaliktad niya ang lahat na sinabihan ako doon, tanggapin mo na yan, bawiin mo lahat ng sinasabi mo at mag-abroad ka na lang. Yun ang pagkasabi sa akin. Okay. So, hindi ko nanghingi? Hindi ako nanghingi. Itinanggi niya rin ang alegasyong nagplano siyang dukutin si Ang. Kabaliktaran lahat ng sinabi niya. Ako mangidnap sa kanya. Sino ba naman ako? Si Mr. Atong Ang, mag-isip kayo. Kikidnapin ko na halos lahat nandun na sa kanya. Kwento ni Patidongan, hindi siya kundi kamag-anak ni Atong Ang isaan niya sa 6 na gwardyang kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena noong 2021. Pero kinausap umano siya ni Ang para saluhin ang kaso. Nakiusap siya sa akin, Don, total marunong ka naman sumagot, kayo na lang, palit na lang kayo. Kasi ito sa battery na lang ang gumagana dito, yung may opera na yan. Sumunod daw siya sa utos pero ang masaklap, iniwan umano siya ni Ang. Yung nangyari sa akin, nahuli kami. Siyang may utak nun eh. Pasalamat ako na nadampot ko yung anak ko. Kung hindi ko nadampot, kwento na lang sana si Dondon Patidongan. Kung meron daw dapat na managot sa pagkawala, halimbawa na lang ng 6 na sabungero sa Manila Arena noong nakaraang 2021, si Ang umano, dapat yun. Sa Manila Arena, nandun siya. Nandun siya sa baba. Nandun, nagsasabong yung time na yon. Ikaw may-ari ng sabungan. Alam mo na si Dondon Patidongan ay inutusan ninyo na kunin yung tao sa taas, i-turn over dun sa mga pulis. Paano ako maging guilty dun? Wala rin anyang batayan ang mga inungkat kaninang mga kasong isinampa sa kanya, gaya ng murder at frustrated murder. Alam naman ng Panginoon yan. Kung mayroon man yan, dapat noon pa, di ba? Pinagbintangan lang ako niyan, yung sinasabi niyang murder. Pinapapatay niya yung isang tao doon na nanggugulo. So, sa totoo niyan, pinyansahan pa nga niya ako noon. Pinaglaban ng attorney niya. At kaugnay ng nabanggit na pagkakasangkot niya sa robbery sa isang bangko. Dahil galit sa akin, dahil hindi na siya pinagkatiwalaan ni Mr. Atong Ang. Nilagay ni ang mukha ko niya. Absuelto na yan ang attorney ko nga dyan, si attorney Caroline Cruz, yung katabi niya kanina. Hinihinga namin ng reaksyon si Ang sa mga sinabi ni Patidongan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.